Nabiso na NBI ang operasyon ng isang midwife at asawa nito sa Las Piñas ang racket nila pagbibenta ng mga bagong panganak na sanggol. Ang masaklap, kakuntsaba raw nila ang mga ina. Umaaksyon si Kay Imson. Sa opisina ng NBI natapos ang racket ng mag-asawang ito na nagbebenta ng mga sanggol. Nadakip ang midwife na si Resurrection Franco sa entrapment operation ng NBI sa Las Piñas kahapon. Kasama niyang nahuli ang Mr. si Florendo Franco na utak umano ng bentahan. Sa video na ito, makikita ang pagpasok sa klinika ng dalawang agent ng NBI na nagpanggap na mag-asawang bibili ng sanggol. Sinalubong sila ng sospek na agad ipinasilip ang ibinebentang sanggol na kapapanganak pa lamang. Matapos ang tawaran, naisara ang presyo para sa sanggol sa 35,000 piso. Kumontak itong si Rex, si Franco sa undercover agent natin at sinabi na meron silang nanay doon na nagle-labor na at kailangan ng pumunta ng undercover agent natin para mabenta nila yung bata. Lumuwas pa raw mula Pangasinan ang kakuntsabang nanay para dito manganak at ibenta ang sanggol. Sa tip na natanggap ng NBI, 2007 pa raw nag-ooperate ang mag-asawang Florendo. Kumakausap raw sila ng mga buntis na ayaw magkaroon ng anak at binibili ang sanggol. Kung minsan, inaalagaan pa raw ng mag-asawa ang buntis para masigurong makuha ang sanggol. Bukod dito, may tagagawa rin daw sila ng mga peking dokumento sa Recto, Maynila. Todo tanggi naman ang mag-asawang sospek. Na-frame up lang. Patuloy ang investigasyon sa kaso. Posibleng maharap sa reklamong child trafficking ang mag-asawang sospek pati ang magulang ng mga ibinebentang sanggol. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Naging mabigat ang daloy ng trapiko sa Maynila lalo na sa paligid ng pier simula nang suspindihin po ang truck ban sa lungsod. Masama naman ang loob ng Vice Alcalde nang nangyari sa nangyari. May mga nanggipit daw kasi sa Manila LGU. Nasa gitna ng aksyon si Gerard Garcia. Nagkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Arten sa Tondo, sa tapat ng Manila Harbor kaninang alas 7 ng gabi. Nag-traffic din sa mga kalapit na lugar. Bulto-bulto na naman ang mga truck dahil pansamantalang inalis ang truck ban sa Maynila simula noong Sabado para bigyang daan ang pag-ayos sa port congestion. Kung paborito sa mga trucker, hassle naman ito sa ibang motorista. Pero mo halos isang oras na kami. Andito pa rin kami sa paakyat ng tulay. Sobra grabe. Grabe ka traffic. So dapat talaga ibalik na lang? Ibalik na lang. Depensa ng truckers. Iilang lugar lang naman na nagkakaproblema sa trapiko. Gumagawa rin naman daw sila ng aksyon para hindi maging pabigat sa daan. Queuing ng trucks na yon on top of the bridge na papasok doon sa 2nd Street, we had that resolved kanina. We simply told the truckers na hindi pwede mag-queuing doon. Pero masama ang loob ng traffic czar ng Maynila na si Vice Mayor Isko Moreno. Ayon sa Vice Alcalde, may nanggigipit sa kanila. Sa loob daw ng 10 araw, binawi ang deployment ng higit 100 pulis na nakatalaga sa traffic. Ang salita sa amin ng isang general, hindi naman kayo marunong makisama sa mga truck namin. Sino bang general ito? Ay, hindi ko naman sinasabing district director namin, basta maraming mga general dyan. Pero sabi ng palasyo, walang panggigipit sa mga LGU. I think there's been an ongoing discussion with the City of Manila, and the City of Manila also saw the import and the impact of port congestion. Umaaksyon, Gerard Garcia, News 5. Maraming motorista rin na nabad trip dahil sa ipinapatupad na traffic scheme sa Katipunan Avenue. Bukod kasi sa one truck lane policy, isinara na ang ilang U-turn slots. After live, Sean Yao. Sean. Yes, Martin, pasado alas 10 na kaya lifted ang truck ban dito sa Katipunan Avenue. Kaya naman kahit mag-aalas 11 na, may kabagalan na ang daloy ng trapiko. Kitang-kita niyo yan sa likod ko. Bukod kasi sa one truck lane policy, isinara na rin ang 3 U-turn slot dito sa Katipunan Avenue. Naglagay din ng 2 traffic light sa Gate 1 ng Miriam College at pati na rin sa Gate 2 ng Ateneo. Habang pansamantalang sinara rin ang U-turn slot sa tapat ng Gate 3 ng Miriam College. Sa mga lugar na yan, nagbe-build up ang traffic dahil sa dami ng sasakyan na nanggagaling sa mga paaralan. Pero wala pang pasok kanina kaya hindi ganun karami ang mga motorista. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ang bagong patakaran ng MMDA. Traffic light sucks. Big time. Kasi dapat supposed to be dire-diretso na to pa U-turn pag ganitong oras. Nagta-traffic pag pasok ng Ateneo sa kanang Miriam. So
Sobrang hassle nung ginawa nila. Ang gulo nung traffic scheme nila sa totoo. Sa palagay po ninyo, nakatulong ba to or lalong nakapagpalala ng traffic? Naka-confuse siya ng mga drivers. Mas maganda po ma'am kasi iwas traffic. Effective naman po. Martin, sa ngayon, nakikita niyo na ang truck lane dito sa Katipunan Avenue. Yan yung ikatlong lane mula sa Center Island, pareho sa northbound at sa southbound sides. Halos walang truck na dumaraan kanina pero nagsimula na silang magdagsaan pasado 10:00. Makikita niyo nga na nakapila talaga ang mga truck pero base naman sa obserbasyon natin, tila mas nalilito ang mga pribadong motorista kaysa sa mga truck driver sa mga bagong rules. Maraming nagsisignal pero wala na palang U-turn slot. Kaya payo sa mga motoristang dadaan dito bukas, isa-isip na po ang bagong patakaran para iwas aberya, lalo pat balik eskwela na ang mga mag-aaral bukas. Martin? Maraming salamat, Sean Yao. Pinayagan ng Taguig Regional Trial Court na makapagpiyansa sina Denise Cornejo, Cedric Lee at Zimmer Raz sa kasong serious illegal detention na isinampa ng aktor na si Bong Navarro. Ayon sa korte, nabigo ang prosekusyon na patunayang kidnapping ang motibo sa insidente. tig-1/2 milyong piso ang pinababayaran sa kanilang piyansa na bukas nila posibleng ihain. Ikinatuwa naman ng pamilya Cornejo ang posibleng paglaya ng dalaga. Iaapila naman ng kampo ni Navarro ang desisyon. Malinaw daw na serious illegal detention ang kaso dahil sa sugat na tinamo ng aktor. A crime has really been committed. There's no doubt. Even the accused admit that they had committed a crime. Nailipat na sa Custodial Center ng Philippine Army si retired Major General Jovito Palparan. Kinatigan ng Malolos Regional Trial Court ng hiling ni Palparan na mula Bulacan Provincial Jail ay mailipat siya sa Fort Bonifacio. Yan ay dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Nirespeto ng palasyo ang desisyon ng korte kung matitiyak nito ang seguridad ni Palparan. Paniwala naman ng kampo ng dalawang UP students na ipinadukot umano ni Palparan na napaboran ito. Plano nilang maghain ng apela. Aksyon sa politika, mga kapatid, hindi pa masabi kung dadalo si Vice President Jejomar Binay sa imbitasyon ng Senado sa pagdinig sa umano'y overpriced building sa Makati. Bagong hearing sa September 25 ay magdedesisyon itong si Binay. Wala pang isang oras pagkatapos nung supposed to be investigation. Meron ng pinadala yata sa opisina namin ng notice of invitation. Pag-aaralan ko muna. Para naman kay Senador Coco Pimentel, pagkakataon ito ng Vice Presidente para may pagtanggol ang kanyang sarili. Paniwala rin ni Senador Bongbong Marcos. Malaking hamon para kay Binay kung paano haharapin ang mga batikos para patunayang kaya niyang pamunuan ng ating bansa. Iba naman ang basa ng isang political analyst sa ginagawang investigasyon dito kay Binay. For this particular person, alam naman natin na itong mga taong sa kanya, gumagawa nito ay meron ding mga presidential or vice presidential ambitions. Dito pong Biyernes lamang, naging sentro rin ng balita si Binay dahil wala siya sa dialogue sa May Palasyo. Nang tanungin kung kakampi ba ang turing ng administrasyon sa kanya, ito po ang naging sagot ng Palasyo. He supports the agenda of the President. The Vice President has always maintained that. But there are some areas where they disagree with. So I think that would be up to the Vice President to say. Kaugnay niya, silipin naman natin ang yaman ni VP Binay sa report na nilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Taong 1994, panahong alkalde pa siya ng Makati, nasa 8.8 million pesos ang kanyang net worth. Base yan sa kanyang salin. Kung ikukumpara sa datos ng 2011, nasa 57.9 million na po ito ngayon. May kalakihan din ang tinalo ng yaman ni Senator Alan Peter Cayetano, isa sa mga mambabatas na nagdidiin kay Binay sa kontrobersya ng overpriced parking building. Mula 8.5 million noong 1998, kung kailan congressman pa siya noon, nasa 23.21 million pesos na ito noong 2011.
Balita man ay tinaas ng yaman ng isa pang kritiko ni Binay na si Senador Antonio Trillanes sa net worth na 3.8 million. Siya ang pinakamahirap na senador sa ngayon. Punta lamang kayo sa pcij.org o .com para malaman ay ibang mga detalye. Samantala, ayaw ng patuloy ni Senate President Franklin Drilon ang akusasyon ni Kabataan Representative Terry Ridon na binubuli daw siya nitong nakalipas na weekend. Kwento ni Ridon, sinita daw siya ni Drilon sa isang party noong Sabado. Isinusulong kasi ni Ridon na imbestigahan ng Kamara ang mga pinasok na kontrata ng gobyerno sa Hillmarks Construction Corporation kabilang ang Iloilo Convention Center. Ang Hillmarks ang kumpanyang nasa likod ng kinekwestyong Makati Building. Lalo nang tinanggi ni Drilon ang bintang na ito. Kita man ni Ridon, hindi niya kinakampihan si Binay, lalo na papabalitang may koalisyon ang Makabayan Bloc sa una. The call has always been for the Vice President to clearly respond to all of these serious allegations against him with respect to all of the Makati Parking Building project. Sa sports, na-draft ng AMA Titans ng aktor na si Daniel Padilla sa PBA D-League. Si Padilla ang 15th round pick ng paaralan kahit di nag-apply ang aktor sa draft. Sabi ng D-League, pwedeng maglaro si Padilla dahil naka-enroll siya sa paaralan. Pero iniulat ng showbiz website na pep.ph ang text ni Daniel na bagamat gusto niyang makasama sa PBA ay hindi daw totoong maglalaro siya. Nasungkit naman ng Team USA ang 5th World Cup title nito matapos tambakan ng Serbia 129 or 129-92. Agaw eksena naman ang mga Pinoy ng itanghal na most valuable fans na pili namang third best world play ng FIBA World Cup ang pagdunk ni Game Norwood kay Luis Scola ng Argentina. Nag-ensayo na ngayon ng Gilas Pilipinas bilang paghahanda sa Asian Games. Matapos magwagi via unanimous decision laban kay Marcos Maidana, nanindigan si Floyd Mayweather Jr. na bukas siya sa laban kontra kay Manny Pacquiao. Pero dapat daw manalo muna si Pacman kay Chris Algieri sa Nobyembre. I'm gonna go back and talk to my team and see what we can assess and see what the future holds for Floyd Mayweather. You know, once again, I'm not ducking or dodging no opponent. If the Manny Pacquiao fight presents itself, let's make it happen. Susunod, Pangulo Aquino dala sa Spain ang plano para tuldukan ang isyu sa West Philippine Sea, isyu sa traffic, pabirong tinalakay. At pagkatakam sa ilang pagkain, di lang daw senyales ng gutom. Ano yun? Tutok lamang, magbabalik po ang Aksyon Tonight.